So ito mga sangkay, ang abogado po ni President o former President Rodrigo Duterte nagsalita na. Ang tanong dito mga sangkay, makakalaya na nga ba ang dating Pangulo? Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, alright, tayo po ay 1.4 million subscribers na. So kung gusto nyo mapabilang sa dumarami mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin. Isa sa mainit na topic ito ngayon mga sangkay, itong patungkol po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong kasi dito, mapapalaya na ba ang ating Pangulo? Ano nga ba yung sitwasyon, status ngayon ng dating Pangulo mga sangkay sa kanyang kinakaharap doon sa ICC? Ngayon, yung kanyang abogado, ito po yung pinaka-head counsel ni Tatay Digong, nagsalita na. Ngayon, ano ang pasabog na dala ng lawyer ni PRRD? Ito, panoorin po natin mga sangkay. Muli nagkausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang abogado niya sa International Criminal Court na si Attorney Nicholas Kaufman. Ang mga plano ni Kaufman, ibabalita sa atin ang kasama natin si Maris Umali. Live mula sa The Hague, Netherlands. Maris. Igan, pasado alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa the Netherlands at naniniwala ang kampo o yung defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ng International Criminal Court oras na humiling sila ng interim release para sa dating Pangulo. So, ayan, mga sangkay. Ano ba? Mapapalaya na ba yung dating Pangulo? Kasi ito po yung inaabangan ng lahat. Actually, meron po ditong mga fake news na lumalabas mga sangkay na si PRRD na daw po ay makakalaya na. Pero hindi pa po talaga mga sangkay. Ito pa lang ang report. Binigyang diin ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapalaya habang iniimbestigahan pa ang kaso. Okay. Ito ay pansamantala. Kasi September pa po mga sangkay, di ba? September pa po didinigin. O titingnan mga sangkay kung uusad ba itong i-final na kaso kay PRRD o hindi. Kasi kung hindi, ang mangyayari dyan, makakauwi po si PRRD dito. Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. The first of which is the risk of flight. The second of which is the risk of interference of witnesses or with the evidence. And the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. So there is a right for Mr. Duterte to be released. Hindi man masabi kung kailan ihahain, tinatrabaho na raw nila ang paghiling para sa interim release. Sabi pa ni Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Ayun. Ayan na mga sangkay. So gagamitin na rin po yan na lusot na walang jurisdiksyon ng ICC kay PRRD. Dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ng investigasyon. Actually, ito po yung argument nila ngayon mga sangkay. Dapat daw hindi na nangingialam yung ICC. Pero ayun na nga mga sangkay, nakikita po natin na mukhang interesado nga po yung ICC kay PRRD. At ngayon, mas lalo pong nagiging mabigat ito, pero tignan po natin mga sangkay, kasi kumpiyansa po yung abogado ni PRRD. Sinasabi po talaga niya na malaki ang chance na mapapalaya itong si PRRD. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. Ayan. And it's a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that the defense will raise. It's something that has been argued over the last number of years. Sinisika pa naming kunan ng pahayagang prosekusyon kaugnay nito. Pero dati na nilang iginiit na pasok pa rin ito sa jurisdiksyon ng ICC. Maging ang International Criminal Court, sinabing meron silang jurisdiksyon sa mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are
allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. Okay, ang withdrawal daw po ng Pilipinas sa ICC ay hindi makakaapekto sa kinakaharap ngayon ni PRRD. Mga sangkay, medyo medyo magulo pa rin po kung tutuusin kasi nag-withdraw na nga po ang Pilipinas, kumalas na po ang ating bansa sa ICC noong 2019, if I'm not mistaken, mga sangkay. Pero bakit daw pinakikialaman pa rin po ng ICC ang ating bansa? Ayon sa depensa, kung kakatigan ng mga hukom, hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Ngayong Okay. So ngayon, ito po yung kanilang ipinapakiusap, no? Sa mga hukom na ito. Na kung maaari, palayain na si PRRD dahil wala daw pong jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Kasi nag-withdraw na daw po ang Pilipinas. Ibig sabihin, umalis na po. So ano pa ang ginagawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? araw lang uli nakadalaw sa kulungan si Kaufman. Aniya, sumailalim siya sa operasyon, pero maayos na raw at kaya niyang depensahan ang dating Pangulo. Matagal na raw kilala ni Kaufman ang makakatunggali sa korte na si ICC Prosecutor Karim Khan, na dati na niyang pinuri bilang isang mahusay na abogado. Kaya nang matanong kung magiging matindi ba ang kanilang tapatan sa korte, Ayan, ito. Gusto po natin marinig yan. lawyer Not just at like all. you. And if you know how we all work and how the law works, we are impartial. We are officers of the court. My duty is to do my absolute best for Mr. Duterte, and I hopefully will ensure his acquittal. Mr. Khan's duty is to ensure that justice is done, and I trust that he will do that. Okay. Bagamat magaling daw po, mga sangkay, ang sinasabing abogadong yon, pero naniniwala siya, mga sangkay, na ipapatupad nito yung hustisya at naniniwala sa mga sangkay na gagawin ito. Nagpapasalamat naman si Duterte sa mga sumusuporta sa kanya, kasabay ng pakiusap na wag nang makialam sa kaso. There was a huge outpouring of support and love both in the Philippines and here in the Netherlands. And that has touched him. He's been made aware of it and he's very grateful for that. Okay, buti na lang. So nalalaman pala ng presidente, ang dating Pangulo, mga sangkay, itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mga massive protest, ewan ko, alam din po niya, mga sangkay, yung nangyayari sa mga kababayan nating Pinoy sa Qatar na nasakuti ng otoridad dahil nga po sa kanilang political rally doon para kay PRRD. The family want to make it clear, and he endorses this, that there should be no interference with the judicial process. The politics is one issue. Pinopolitika daw po siya. There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense, and the victims' counsel, who will make their submissions in due course. Okay, so, ayun, mga sangkay, no, sa tingin nyo, mukhang sa statement na to, mukhang mukhang malaki ang chance ni FPRRD na makawala sa kamay ng ICC. Ngayon nga, mga sangkay, sumusulat na po sila kay mga kampo po ni PRRD, sumusulat na po kay Donald Trump, maging kay kay Putin, mga sangkay, patungkol po sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, abangan natin, mga sangkay. Pero ano sa tingin nyo, ano yung basa nyo, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, mapapalaya si PRRD na mas maaga? Just comment down below. Anyway, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.